Good morning, CCMI people. Pwede po tayong tumayo? Hallelujah. Maya payabak po, himbawat metong. Amen. Salamat po king Ginoo, ning pauli na ning lugod ning Ginoo, tamo ang Kenny. Amen. Kaya padama na po yung lugod na kay katamo, kaya naman, buritaya naman i-express yung lugod na ning Ginoo. Lugod tamo king Ginoo. Amen. Buri kayo pong kapampanganan eh. This is kapampangan service. Amen. Buri kayo pong kapampangan, i-translate yung kapampangan ini. Balo niyo po yung mensahe na po ng cross. It's all about God's love. Amen? Uli na ning lugod na ng Diyos, kaya katamo, pininin kayang buktong na anak. Kaya iya po maging sakripisyo para at busa na katamo kung kaya katamo kasalanan. Amen? Balo niyo po yung sinabi ng Kristo kitang cross na it is finished. Itang nanumang sagabal, baka nito tanggapan tamo din kay ganaganang pagpapala na inyadyanan ng Ginoo kay katamo, may walaya po ito. Bagkus, nibuklat siya po yung floodgates sa blessings and provision para kay katamo. Sabi na po ng Biblia, Ephesians chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Sasabihan na po ng Biblia, we are not under law, but under grace. Baro niyo po yung essence of God's grace is supply. Yung law po demands. Bayo katanggap blessing under law, mag-demand siya po righteousness. Pero under God's grace, it is purely supply. Kaya dapat po, para tanggapan tala, actually, tune na nga po kaya katamo, kaya gana-gana spiritual blessings. We are already blessed. Amen? Para po tanggapan tala, maging conscious tamo po kaya supply na ng Ginoo. All we have to do is to believe and receive them. At bangat tanggapan talangan din kaya gana-ganang supply at tune na kaya katamo. Amen? By faith po. Amen. Anakin under old covenant, the law demands, but grace is about supply. And Jesus is our grace. Amen? So Jesus is our supply. Amen. Your love so great, Jesus in all things. I've seen the glimpse of your heart, a billion years, still I've been singing. How can I praise you enough? How can I praise you enough? You are the Lord Almighty.
to your name we lift up all praise. Come on! Not to us, but to your name we lift up all praise. Not to us, but to your name we lift up all praise. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Not to us, but to your name we lift up all praise. Not to us, but to your name we lift up all praise. Not to us, but to your name we lift up all praise. Not to us, but to your name we lift up all praise. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Doon ko tapot manalangin. Dakil amin Diyos, sigpamin banal. Dahil po salamat kay oras ngayon at kaldoy na dinako mo kami kini para pasalamatan dakat pa. Parangalan at samban king espiritu at king katatuan. Dahil po salamat ikpa karing kapatad na dinako mo karing hanggang online na manalbe. Naway tanggapan dahin kay kalugod at pakalulo na manibatan ka rin kay kasalita. Nawa mo naman Ginoo, pagpasalamat mo itong paruminggong pamaggabi mo, pamagprotection mo. Hanggang bagyan man na yun na pigkalog mo kay kami. Dahil po salamat ikpa. At makanta mo naman, pagpasalamat mi, hanggang kapatawaran at pigkalog mo kanita at karandaratang pa, kapatawaran pigkalog mo na. Bit-bit mi ngayon Ginoo, yung katagumpayan, naway kami sentro. Ay, anda mo rin kay kang anak na makaramdam kay kasalita na magpalakas. Mamaya pag-asa, pananampalataya at lugot para gamit mig pa para magpatuloy kay kalugot pangalulo uling suryan mimot pag-aralan at tanggapan alayang kasing kalagay kay kang gewak ito sing kalbaryo mukha rin mamayari uling linuklok mo kami naman kay kang kanang kamay kay kanang kamay pa na mga nanuya kalagayan kay kami Diyos kaya kami Diyos sa Yesu Cristo na makananaw yung kalagayan makanta mo naman yung kalagayan pigalap mo kaya kami dahil po salamat ikpa ngayon din kaya kang anak di na mo lang maunawain na puso na tumimula din bawat salita karang-karang puso at taliwa mo lang yung sentro ka Jesus kaya ganagana pasalamatan bini hanggang bagay kilagyo ng Yesu Cristo ang ginami amin. You took the fall for my sin.
rendered me blameless through that bring peace through your blood. Tore down the strongholds of fear, healing the darkness within, all that's broken, made whole. Your goodness will never hold back. Jesus, you're more than enough. You have provided and I shall receive it. Let not my heart be afraid. In every season of need I shall see my supply. Jesus, you're my supply. Jesus, my fountain of life, the wellspring that never runs dry, I will drink of your love. Here I will lift up my hands, sing of your mercies again. All I have is in you. Your goodness you never hold back. Jesus, my more than enough. You have provided and I shall receive it. Let not my heart be afraid. In every season of need I shall see my supply. Jesus, I believe you have provided and I shall receive it. Let not my heart be afraid. In every season of need I shall see my supply. Jesus, you're my supply. You are faithful, Lord. I sing through the night. You are faithful to me. You are faithful, Lord. And I sing through the night. You are faithful to me. You are faithful, Lord. And I sing through the night. You are faithful to me. You have provided and I shall receive it. Let not my heart be afraid. In every season of need I shall see my supply. Jesus, I believe you have provided and I shall receive it. Let not my heart be afraid.
grace people. And good morning po karang kaya taong pong online viewers. And at yung taong po kaya pa mag-partake taong pong Holy Communion. And sabi-sabi talang ang pong ganakan datang gawa ng Jesus para kaya katamo. And habang pong masaserving kaya katang Holy Communion, muri kaya pong basan kaya kayo kayong Romans 8 verse 1. Itama po ngayon pong kapanahonan na ini saguli mabobroken yung metong atao na kayong family, relationship, kayong problema, kayong karing kapatad mo, family, sitwasyon may haliwa, saguli mabobroken yung tao. Pero sabi na kayo ni, therefore there's now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. Next verse. For what the law was powerless to do, in that it was weakened by the sinful nature. Pagka po ababasa itang sinful nature, ingaman wana po rin, yung buriya sabihin na flesh siya po, happening flesh. God did by sending His own Son in the likeness of sinful man to be a sin offering, and so He condemned sinful man. Next verse. In order that the righteous requirements of the law might be fully met in us, who do not live according to the sinful nature, but according to the Spirit. Next verse. Those who live according to the flesh have their minds set on what the nature desire. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desire. Next verse. The mind of the sinful man is dead, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. 7. The sinful man is hostile to God. It does not submit to God's law, nor it can do so. Verse 8. Those who controlled by the sinful nature, the flesh, cannot please God. Verse 9. You, however, are controlled not by the flesh. Tandaan niyo po yung old self tamo. Metene. Papakit na kininay kayo, ala na kayo keng flesh you. At yun na kayo keng espiritu. Kaya nasasabihan kini na magkabiya kayo keng flesh. Bala mo gagawan nini. Papakit na kayo naita mo at yuta na keng espiritu. Sabi na kini, you, however, you are controlled not by the flesh, but by the Spirit. If the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. Verse 10. But, sabi na gini, if Christ is in you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive because of righteousness. Last verse, verse 11. Tandaan niyo po, yung source tamo layo outside. Yung source tamo at yun within, kaya katamo. Lawin niya po ini. Sabi na kayo ni, and if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, bring niya sabihin, the same Spirit that Jesus resurrected from the dead. Sabi na kayo, He who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. Tandaan niyo po, yung Espiritu na ning mismo ning ginawa chuya kaya katamo. Yaing magbiye, yung kaya katamong katawan na madalas ing kay minsan pantunan tayong source tamo kaya miyaliwang bagay. Pero yung mismong source tamo at yun ay inside kaya katamo. Happen yung Espiritu na mag-remind kaya katamo kaya tanggawa ng Jesus at the cross para kaya katamo. That you are complete in Christ, nalang kulang kaya ka. You are loved. Lagi nang re-remind itang gawa ng Jesus para kaya katamo at the cross. And imbungan na ng Espiritu lugod siya. And lugod siya nga nito.
Tandaan nyo, kuminsan yung tao pantunan yung satisfaction na kenda kalabage. Pero akakalingwa na yung tutong blessing tinggap na ni na pinimbiyan ng Kristo. Potang eka pasigurado ka, potang eka satisfy ka rin. Balaming blessing mo apining bayo saken, bayong bale, dakalapi bandyan, dakalapera. Although masanting la rin, alang marok kareta. Pero akakalingwan mo, in aliwareta rin tutong, aliwaiting tutong blessing. In tutong blessing ha, tinggap tane, maluwat na the moment you believe the gospel. Nya po tang datang lareto, ka man may amaze, pasalamatan mo yung Ginoo. Kasi itang tutong blessing at yun kay katama, pinimbiyan ng Kristo. Madideceive yung tao po tang balano, apin pare tarem blessing. Pero yung tutong blessing, pinimbiyan ng Kristo na at yun kay katama. Po tang satisfy ka rin, anang kanyamang kumabiking yatong ngayon na yung contentment mo yung Ginoo. Na yung everything mo yung Jesus nga. Tandaan yung source tamo at yun ay within kay katamo. The same spirit that Jesus resurrected from the dead is the same spirit that we receive. At yung spirit yun ang ginukero. At never nakalakwan. May sakap ka, may kamali ka, never nakalakwan ng Ginoo. May kamali ka, abe may Ginoo. May sakap ka, abe may Ginoo. Talakad ka, abe may Ginoo. At burina, ka manatili ka rin kasi tangkol sa tamo metene. At ngayon yung espiritu na mo, mabiene, paulit ang gawa ng Kristo. Ating mami life kanita yapin mismo yung espiritu na tinggap tamo kaya katamo. Karetang weaknesses point tamo yapin yung espiritu yung mag-remind kaya katamo. Ketang gawa ng Jesus. Whenever we are weak, we are strong. Lagi yung baliktad. Minsan lalon tayo. Yung tao pikakarin niya yung kinana. Pero yung ginuwal, whenever you are weak, you are strong. Gawa na ang Kristo para kaya katamo. At paniwalan tayo ito. Ngayon ganakan tayo. Excited na kayo po ba mag-partake Holy Communion? And in kaya ganaganang supply, inari na ng Jesus at the cross para kay katamo. And paniwalan tayo ito. And sinabing Lord, pag-obran tayo. In kaya katamong greatest blessing. At ito na naman pag-obran talaga. Tinggap tayo mo by believing the gospel. Tas tayo po, in kayang katawan, bagamat tinitinapaya mo na sabi na, yung bengay tabay, de pagkaluling Ginoo, kinangwa yung tinape. Nagpasalamat siya at pinitnanay niya. Sinabi na, hining kayang katawa. Po tatanggapan niya ni, ganakan niya. Itanggawan ng Jesus para kaya katamo. May ngalate ya, may nasakit siya bang itamo danasan ito. And by His wounds, we are healed, sabi ng Scripture. Mga tamo naman, tas tayong kayang banaladaya. Kaya rin na may pasalamat siya. Sinabi na, hining kayang banalak. Daya. Ini ing katibayan na ating memayad ka rin kaya katang kasalanan. Ang gawa na katang matulid pauli na itang gawa ng Kristo para kaya katamo. At po tang tatanggapan ini ganakan niya itang kamatayan ng Kristo. Makanta mo naman po tang magbalik yun. And dukot at manalangin pasalamatan tayong Ginoo. Salamat igpa nganing aldongay ni kitang gawa mo para kaya kami at the cross Ginoo. Lord, ek man balo yung pagdala ng daring kanawang kapatid kaya. Pero Lord, we apply nung nano itang inari mo na keng cross para kaya kami. Thank you sa sabianing gospel kaya kami na kami. We are healed, Lord. By His stripes we are healed. We are rich in Christ, Lord. We are blessed forever in Christ. Lord, we are forgiven and made us righteous in Christ. Salamat Ginoo. Na yung greatest blessing mi tinggap mi na yapin ng biyan ng Kristo kaya kami pa. Salamat Lord, ini gaganakan mi itang hanggang sakripisyo ng Kristo para kaya kami. Na Lord, inindaylan, Lord, bakit atyo kami kini? Inindaylan, bakit makapagpuri kami? Inindaylan, kaya makapagpasalamat kami kaya everyday na ning life mi. Kaya ta kami mong gawa ng Kristo para kaya kami. Salamat Ginoo na hiningal dong ini na mi pasyaging kaya ang gospel. Lord, na tanggapan mi. And Lord, salamat na nulaman dit ang harapan mi. Balo ko you already provided at the cross 2,000 years ago po. And Lord, balo ko make failing cross para kaya kami. At Lord, balo ko alang kulang kaya kami uling sabihan mo, we are complete in Christ, Lord. That we are blessed, loved, and favored. Ginoo. Chuya kaya kami ing espiritu na ning Ginoo. Salamat, Lord. Nganingal dong ini pasalamatan daw. Kaya hanggang gawa mo para kaya kami. In Jesus' name we pray. Amen.
Sabi-sabi tayo po tanggapan ng kayang banal na katawan. Sabi-sabi tayo po tanggapan ng kayang banal na daya. Amen. Ano pong kanya mag-worship po tang balume no nung inepek kay ti Jesus para kay katamo. Nano nalaret ang baging enagyong ibigay katamo. Apin ng greatest blessing itay tang inepek kay katama apin ni Jesus. Pwede may bang totong pasalamatan ni Lord no. More than bayo ya pa din tangke kayong problema ang harapan. Sinupply na ning kay gana-gana the cross para kay katamo. At alata mo aliwang gawan ngayon nung ali magpasalamat keng gino. You are faithful, Lord. And I sing through the night. You are faithful to me. You are faithful, Lord. And I sing through the night. You are faithful to me. You are faithful, Lord. And I sing to the night. You are faithful to me. You have provided and I shall receive it. Let not my heart be afraid. In every season of need, I shall see my supply. Jesus, I believe you have provided, and I shall receive it. Let not my heart be afraid. In every season of need, I shall see my supply. Jesus, I believe you have provided, and I shall receive it. Let not my heart be afraid. In every season of need, I shall see my supply. Jesus, you're my supply. You're my supply. Jesus, you're my supply. Ating po palakpakan ang ating Panginoon Diyos. Amen? Praise the Lord. Hallelujah! Pwede na po tayong umupo and enjoy the presence. Amazing things will happen the moment you have a revelation of this love. A survey asking children describing what love is. Ito po yung mga sagot nila. Si Rebecca, age 8. When my grandmother got arthritis, she could not bend over and paint her toenails anymore. So, my grandfather does it for her all the time, even though his hands got arthritis too. Terry, age 4. Love is what makes you smile when you're tired. Danny, age 7. Love is when my mommy makes coffee for my dad and she takes a sip. Make sure that the coffee taste is okay. Noel, age 7. Love is when you tell a guy you like his shirt, then he wears it every day. Elaine, age 5. Love is when mommy gives daddy the best piece of chicken.
Marian, age 4, love is when your puppy licks your face, even when you left him alone all day. Iba-iba yung angulo ng pagmamahal ng tao, no? In their limited capacity, that's the way they describe love. Author and lecturer Leo Buscaglia once talked about a contest to find the most caring child. And the winner was a 4-year-old child whose next-door neighbor was an elderly gentleman who had recently lost his wife. Upon seeing the man cry, he went into the yard, climbed onto his lap, and just sat there. Tinanong ng nanay niya nung pagbalik ng bata, "What did you say to the neighbor?" "Nothing. I just helped him cry." Minsan, the best way to show your sympathy is don't say anything. Just hug them. Anytime you need me, I'm here. Action speaks louder than words. I'm kind of perplexed with many churches today. I think they're coming from a wrong perspective. Kasi most ng kanilang mga slogan is love God and love people. And they're coming from the teaching, love God with all your heart, mind, soul, and spirit. When Jesus gave the word love God with all your heart, soul, mind, and spirit, He did not give that as a way of living. He was only challenged and asked so that they can trap Him. The Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question. So he was only tested. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." This is the first and greatest commandment. And second is to love your neighbor as yourself. So next time you are asked, di ba nasa Bible yan, love God with all your heart? Tell them, Jesus did not give that. Tinanong lang siya kung bakit sinagot niya yan. Sinamarize niya. In a nutshell, ito yung batas nyo. Paul explicitly claimed that the strength of sin is in the law. Are we antinomian? Are we anti-law? No, we uphold the law for its purpose. And the purpose of the law is to put mankind to its end. Mawala yung kayabangan ng tao at makita niya na hindi niya kayang tuparin ang kautusan hanggang sa i-acknowledge siya na kailangan niya ng tagapagligtas. God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Nung panahon na chismis lang ang alam ko, susugal ako, makasarili ako, wala akong pakialam, wala akong oras sa Diyos, hindi ako marunong magpatawad, inggitero ako, sinungaling ako, lahat na hindi nag-atubili ang Diyos na ipamalas ang kanyang pagmamahal habang ako ay nasa aking malalim na kinasadlakang kasalanan. Imaginein mo kung ngayon na ikaw ay anak na niya. Kung noong wala kang pakialam sa Diyos ay minahal ka niya, ngayon pa kaya na ikaw ay anak niya? Ngayon pa kaya na ikaw ay kanyang binili at tinubos sa kanyang dugo? This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we love God, but that He loved us. So whenever you say, "I love God," that is not love. John contradicted the word love God and love people. Not that we love God. That's why kapag pinagmamalaki mo yung pagmamahal mo kay Jesus, hindi yon ang pagmamahal, ang sabi ni Juan. Ang totoong pagmamahal ay nakapagmamahal ka lang dahil una kanyang minahal. That's why it is not your love that counts, but it is His love. Kaya nga maraming mga Kristiyanong nangangawit, napapagod sila. They try to love, they're trying to be nice, they're trying to be kind, they're trying to be holy. Christianity is not trying, it is trusting the love of Christ. If you're still trying today, quit trying and start trusting His love. John mentioned not his name, but describing himself as the disciple whom Jesus loved. The Bible says he's reclining in the bosom of Jesus. This is something mind-blowing. That whenever you brag about His love, you can feel the heartbeat of God. And with all his writings, he did not mention His name. I suppose there is only one thing important to Him. I don't care if I am one of the apostles. I don't care what are my position. The only thing that counts to me in this life is God loves me.
and I am the disciple whom Jesus loved. Among the 12, surprisingly, everybody ran. Tumakbo. Peter did not deny Jesus not once, not twice, but how many? 3 times. Why? Because he's bragging about his love. Today they will take me and the Son of Man will be delivered into the hands of these people. Peter answered, "No, Lord, that will not happen. Over my dead body. I tell you the truth," Jesus said. "Peter, you will deny me how many times?" 3 times. Because he's bragging about his love. But this disciple never bragged his love. Look what happened. And the disciple whom he loved, standing nearby, he said, Mother, this is your son. John, this is your mother. from that time, this disciple took her into his home. Ang pinakamamahal na pamilya ni Jesus ay hindi pinagkatiwala sa 11. Pinagkatiwala sa isang tao ng pinagmamalaki at pinangahawakan ay hindi ang kanyang pagmamahal, kundi ang pagmamahal ng Diyos. If today, your definition of love is money, comfort, and luxury, you are fooled by this world. Thank God from all of this. But none of this is worth comparing to the love that He already showed to you at the cross. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciple did not realize that it was Jesus. He was in His resurrected form. For whatever reason, they don't know Him. He called out to them, "Friends, haven't you any fish?" They answered, "No." And then, inulit niya yung eksena sa Luke chapter 5. "Throw your net on the right side of the boat and you will find some." When they did, hindi nila mahatak yung fish net kasi punong-puno ng malalaking isda. And then the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." I believe when you have the revelation of the love of God, you will know God working in the situation. You know and recognize the hand of God in your life. Because among the 12, it's only this person whom He described Himself as the disciple whom Jesus loved was able to recognize Jesus in His resurrected form. You can only remove the veil when you remove the law of Moses and you fix your eyes upon Christ. In a nutshell, God is crazy in love with you. Pakisabi sa katabi mo, God is crazy for you. He gave everything, more than what we expected. May pawak po. I'm so thrilled today to share the gospel, but as I always say, that the church is not a place to go to. If that is the way you think, you have a wrong idea of church. Church is a family where you belong. That's why we gather together. So, that said, can we all stand? Hallelujah. Parang humahataw sa attendance ngayon yung Kapampangan service. Pakiyakap po yung katabi nyo. You are my family. I love you. I miss you. Di ba? Say something nice. Tagal natin hindi nagkita. 1 linggo, di ba? Kapamilya mo yan. Kapamilya mo yan. And praise God. Please be seated. Meron po tayong sisimulan na project. Pastor Ryan will be sharing that a while mamaya. Pero hindi pa mo nasimulan. Alam ko, kilos ng Diyos to. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda ay sama-sama dito. Naniniwala po ako pag lahat tayo ay nagkaisa, magaan po yun. Parang bayanihan lang. Yung mabigat na bahay nagiging magaan. I remember Pastor Butch Conde sa Bread of Life. Naging teacher ko yun, Pastor, sa ATS eh. At Butch Conde, buhay pa ba? Galing yun, professor yun sa Ateneo eh. Nung nanawagan siya, kasi marami siyang mayamang miyembro,
Isang, they're procuring a lot sa city, sa Makati. Malaki, nasa ilang, ayaw ko kung something like 50 million pataas, lupa lang. Nung nanawagan po siya, may isang tumayo, mayaman. Sabi niya, Pastor, huwag niyo nang abalahin yung mga miyembro. So, solohin ko na yung gastos. Siguro karamihan ng pastor, sasabihin, palakpakan natin ng Panginoon, salamat, no? Di ba? No. Pastor Busconde refused. He refused. No. I will not allow any man to take the glory. He refused. I would like every member, from the poorest to the youngest, to the eldest, and to the richest member of this church, they will join. Why? Because he understood that whenever you give with a cheerful heart, it will come back to you. Siksik, liglig, at umahapaw. That said, di ko pa sinabi yung project, may pasimula na, may 10,000 na tayo, di ba? Isang palakpak sa Panginoon, amen? Hindi ko na sasabihin kung saan nanggaling, baka manakaw pa yung reward niya. Kasi make sure when you give, don't let your right hand know what your left hand is doing. Praise God. This is one of the most important topics that I will be sharing to you today. So, please be here 100% sa isip mo. Don't be physically present and yet mentally absent. Can I at least hear a good amen to that? Are you ready for the word? The Bible says His words are spirit and life. It means just a word of warning in 1 Corinthians 2:12 and 14. I will give a lot of verses. Put it on the screen. Gusto ko na pong, sana mapalitan na tong mga screen natin na to. Puro ano na lang, mga malalaking TV. No? Ayan ang wish ko this year. Para mas maganda sa mata nyo. We have not received the spirit of the world, but the Spirit, capital S, napansin nyo, if you're a keen observer, capital S, who is from God. That we may, what's the next word? That we may, pakiulit po. Napakahalaga nun. What God has freely. Ang Kristyanismo po, for profiteering. The Bible says, freely you receive, freely you give. That's why church is not a business. Hindi ito negosyo. That's why may mga pumapasok dito, nakikiusap, may mga politicians kasi nakikita nila may bilang tayo. No. Don't use this pulpit. This pulpit is sacred. We only allow this pulpit na ang lalabas lang dito ay ang salita ng Diyos. You agree with that? Say amen. Hindi tayo parang highest bidder. Yung mas mataas yun ang iboboto natin. Alam niyo na kung sino yung tinutukoy ko. But the Bible says that He may understand what God has freely given us. This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, expressing spiritual truth and spiritual words. Napakalaga nun, because the crux of the idea of Paul in writing this is in verse 14. The man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. So they are foolishness to him. Eko po may insulto, po tampak sabihin nyo rin tao, nga lang espiritu ng Diyos karelo. Kalokohan karela ini, kamulalan, it doesn't make sense. Even the brightest person cannot comprehend this. If nakita mo yung sarili mo, ikit mo yung sarili mo, may tutundo kayo, interesado kanini, I love you. Meto nga indikasyon na katutong save. So I'm warning you not to put doubt in your mind, but to check whether you are in the faith unless you fail the test. Paul says that the Spirit of God lives in you. 2 Corinthians 13:5. He wants us to examine ourselves.
Because if you find this boring and yet hindi ka naiinip sa kaka-TikTok, sa kaka-YouTube, sa kaka-Facebook ng 5 oras, and yet for 45 minutes, you're kind of bored, it means the Spirit of God is not in your heart and you're fooling yourself. You're not safe. Because spiritual things are foolishness to many people. Parang boring sa kanila itong mga ganitong discussion. But my heart today is to bring you to maturity. This message is kind of meat to me, karne, so that you will grow in your faith. So, sinong gustong mag-grow sa kanilang katatayuan kay Kristo? So, hindi ito para sa mga faint-hearted, sa mga fickle-minded, hindi ito para sa mga half-hearted, hindi ito para sa mga naglalaro lang na parang ang Kristyanismo ay damit na isinusuot. Tapos sa linggo, pag Lunes, paglabas ng church, yes, this is not for you, my friend. Because hindi po ako naparito to please men. I came here as the preacher of the gospel only to please one man. I have only one audience, and his name is Jesus Christ. I hope it's the same with you. In fact, I am not the performer. You are the performer. God sees you how you listen and receive to His Word. That said, I invite everyone to pray before we release this timely message. Father, I pray that every heart, just like a ground, anumang itapon dyan, tumutubo, Panginoon. I pray as we, Lord, scatter and plant, Lord, the seeds of faith, the seeds of life, the seeds, Lord, that brings forth life. Ito ay maitanim na magdudulot ng bunga sa aming buhay. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. And everyone will say, I think we have what we call misunderstanding with regards to definition of terms sa Bible. This world will say, you are righteous because hindi ka nambababay, hindi ka nagsusugal, hindi ka umiinom, hindi ka nandara, hindi ka korap. That's the definition of the world to righteousness. Are we on the same page? But God has a different way of defining things. God is for all those things na tama. Kaya nga may batas na ibinigay ang Diyos sa mga bansa. Or else magkakagulo ang isang bansa kung walang batas. Nanakawin yung bangko, papatayin yung gustong patayin, pasukin yung So, it's for the laws, it's to govern the world. But in terms of our relationship with God, don't put them all together. Because a lot of Christians are confused with this. And 95% ng mga born-again pastors don't know, they don't have any clue of this. They're preaching always on the wrong perspective. Hindi ko sinasabing mas magaling ako. No, don't put words in my mouth. It's because they have been blinded by religion. They thought they're preaching the gospel, they're preaching tradition. In Philippians chapter 1, verse 9 to 11, just to qualify what I'm talking about, the best way to explain what I'm proving today is the Bible itself. Paul's prayer is this. This is my prayer, that your love may abound more and more in the knowledge of depth of insight. By the way, before I will read verse 10 and 11, in pong Philippians is a book of joy. Pero balo yun, may sulat siya yung book of Philippians, sanyang makakulong San Pablo. Buri na sabihan, in kagalakan makabase kita sitwasyon mo, makabase kitang nung ninoy ka kang Kristo. Is that marvelous? It's called the book of joy, pero makatali yun, makatani kalay bata lang po, bitis, kayang madalumdum makulungan, pero may bait siya in book of joy, kitang panahon na ito. Malagwa kasi po yan yung ginupotang kamasakit Pero potang hanggang masakit ka, magpuri ka, magpatuloy ka. Most likely, ito yung tutong kasalpantayanan. Kasi makabase kitang pakinabang mo king Ginoo. Makabase kitang tutuming kilala yung Diyos mo. Magpuri ka, magpasalamat ka, walang dakal ka blessing.
Okay mo ite, pero medyo mababoy ita. May tutong Kristyano, hanggang alay laman abulso, magpuriya kasi descubri ni imbiene Kristo. Nungang gayeni, imbie mo, potang alakang pera, walang lemutak kang kamatis. Buri na sabihan, yung kasalpantayanan mo, medyo, lawen me, poto, kaya be, ne, dakal pa naman scammer ngayon, pota may scam ko. Verse 10, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ. Verse 11 is filled with the fruit of righteousness. So God is talking about fruit of righteousness. He wants us to grow in the teachings of righteousness. Nung mabiya ka pa 50 years from now, you cannot outgrow your righteousness. Alang mas banal kaya katamo, alang mas matulid kaya katamo, alang mas holy, alang mas anointed. We are all equally anointed, righteous, blessed, and holy before God. Nung ating manurong aliwa ka nito, that's not the gospel. That's the gospel of man. Because salvation has nothing to do with the performance of man. It has something to do with what God did for you at the cross. Hallelujah. And today, if we are complete in Christ, He wants us to recognize na nitang take place ketang gospel. Anyang tanggapan me in gospel, yapin itang perfection of the finished work of Christ. Kaya biya ka rin tang petawara na itang past, present, and future sins mo. That's why your forgiveness is not dependent on how sorry you are. Although godly sorrow is one of the things that the Holy Spirit is doing in our hearts. But you see, it's not our confession. Nowhere in the Bible, especially in the writing of Paul, that for us to be forgiven, we need to confess our sins. That is a Catholic doctrine na inadapt na ning born again, ning iglesia. Even Jews knows that. They are blessed not because of their confession. They are blessed because of the offering they gave to the Lord. And it was accepted. That's why a lot of people are in a constant guilt and condemnation because they constantly identify themselves with their failure. Never go back and never measure up with your failure or behavior. It may fluctuate. You go back always on your default setting, and the real you is who you are in Christ. Nung ikwaye po, say amen. At least pretend you understand it. Kailangan magbalik ka rin. Who you are in Christ. That's why all these things should be taken by faith, not by logic. God is not logical, He is theological. God is not against logic, He is above logic. Maralas deng ways ng Lord, logical law. Pero madalas mo rin, deng marakal ka rin katutuano, ela against kay logic, above laging logic. Enog yung rurukan ng tao. Anya nung kabyasnan mong tao ing gagamitan mo para unawaan mo yung Biblia, may palawot ko. Akit mo retang tuturong puro knowledge. Alay itang lugod. Kasi ing lugod, yapin yung bunga ng Espiritu eh. This is your perfect way to navigate your understanding in the Scripture. The Bible says God is love. That's why Paul says, knowledge pops up, love builds up. If it is not born of love, it's not from the Lord. If it condemns you, it's not from the Lord. If it puts you down, it's not from the Lord. If it belittles you, it's not from the Lord. Come on. Those are things that more than what our eyes can see. Romans chapter 6 verse 1 to 23. Oh, here's my message. Quickly, mabilis lang to. Sabay tayo sa nasa computer. I don't need to say verse 2, verse 3, verse 4.
Pagtapos na yung next verse, tuloy-tuloy lang. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We died to sin. Wow! Today, I don't know, nanong gawan ta rin? Magpretend tamo ngayon totoo o tanggapan talo? Tandaan niyo po, it is not the church that will determine the teachings. It is the Word of God that determines the teaching of the church. Anya maliit ang nanuya yung tuturunan ng church. Nano yung tuturunan ng Word? Kasi atin yan doktrining iglesia, atin yan doktrining makanini. Ita mo, alatandara lang makanita. It is the Word of God. Di ba? So by no means, we died to sin. How can we live in it longer? It's impossible. Ang tawag dyan mga rhetorics. Rhetorical question. Naman talaga mangutang. Kukutang nyo. Mag-prove yung point. Nung kapampangan ka, intindihan mo itang break subject. There's a great chasm kitang mangutang ang pong kukutang. Nung tunay kang kapampangan, naintindihan mo yung break subject. So ngayon naintindihan to, miya naman naintindihan tang San Fernando, San Fernando. Di ba? Talaga kang kapampangan. Taganong ka rin ko, San Fernando. O ito yung tutong kapampangan. Don't you know that all of us who were baptized, he's not talking about water baptism, into Christ Jesus were baptized into his death. But from the Greek word baptizo, it means immersion. It is the word is soak, S-O-A-K. Ang idea keng baptism, ketang minunang panahon nila pa uso rin de color, ketang, mag-PE kami, mag-requiring PE teacher na blue t-shirt. Nakaman makasalim blue t-shirt, basta-basta. Mantong kang maputing malan, sali kang jobo sa kulay asul. O itay nguso ketang minunang panahon, ibabad miya ka nito. Ano nga, iyapining malan. The idea of baptism is like that. Itang maputi, maging yung blue. Ikaman makanito. O ini dati hanyang may baptize ka ka Lord, alwanay ka ito. Malamo yung tiya, danumyo, pero istong dininan men tiya, may likinalatidan tiya, mo niyaw san danum ito. Ingaws kanta, a cup of tea. But in reality, it's still the water and then may bayo. Are you getting the word baptism here? We were therefore, everybody say therefore, buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. New life, not born again. New life. Born again can be used, but the problem is it's a Christless, crossless message. Because he's talking to Nicodemus and Israel. Because Jesus during that time was only sent to the lost sheep of Israel. But it doesn't mean we have etala pag-aralan, the book of Matthew, John, Luke, what we call synoptic gospel. What are the synoptic gospel? Detang malos magkahuwigla kwento. Mark, Luke, and Matthew. And John, medyo aliwayang bagya. Verse 5, but nonetheless, there are 4 gospels na kukwento rin nga nitang miyayaliwang anggulo na nitang gewa ng Kristo ketiking yato for 33 and a half years, approximately. If we have been united with him like this in his death, we will certainly also be united with him in his resurrection. Okay. For we know that our old self, this is by faith. This is not some kind of... Kasi Lord, tandanan may iso sinabi atin yang upayang magbayo. Ingamano kung mabalagyaking kabun. Tandanan anyang lalanganin ng Diyos ing yato, ala. Let there be laitana, may kasalal. Let there be waters. Let there be land. Pabren mong mikawani yana ing
in banuan po, in gabon, ano? Amano mo ito. Spirits. His words are spirit and life. So whenever the Lord proclaimed this, because all scriptures are God's breath, yapin na anyang itang pangisnawa na, lungubya kayong tao, itang burak may ganyan tao. Nya ay nakakalingwan ng tao, ninuman nyo, burak kaya mo, gusto nga kilalanan ng Diyos. Nya pinanay meni batang kayong burak, magbalik ya kayong burak, itang meni batang kayong Diyos, magbalik ya kayo. Nya may manasang laing kaladwa mo, may mangkiko. Gamburi may sangla, paglokohan ng Satanas, may manasang la, magbalik ya king Ginoo. Len may religion, ni karakaltenom, mali. For we know that our old self was crucified with Him so that the body of sin might be done away. So sabihan ng Biblia, we were circumcised in the heart. Eba unfair na sabihan ng tukyan me, luguran me, at pabren mong inginu yang mag-iambye mo, pero ating kang wicked heart. Parang unfair yata ito ating kasi kini karenda kala Christian circle, gagamitan titang Jeremiah chapter 17 verse, I think it's in verse 8, that we have a wicked heart. Kasi balong i-rightly dividing word, balaro makarikilya kay katamo ito. Naman ay ganaganang makasulat kay Bible para kay katamo. Nya nga study to show yourself approved unto God. Doon ang rengaliwang talaturo, geware nga dwa, pinartisyonan diyang mga niyan. Nyapin may nga kultula. In word of truth ka rin, yapin tang word of truth pertaining to the finished work of Christ. That is in a nutshell. I can prove that to you in all the scripture. That we should no longer be slaves to sin. Because anyone who has died has been freed from sin. Today, God is declaring that you are freed from sin. O teka, excited ka rin. Whenever you're freed from sin, it doesn't mean libre na kang gawang kasalanan. If that is the way you think, you have a polluted mind. That's not what God is saying. Because God declares you righteous so that the Holy Spirit can abide in your heart. And when the Holy Spirit is abiding in your heart and you are the temple of the Holy Spirit, rest assured, you will never be the same. Miya mo recognize right away, kalupa na itang sabihan ko, namang kabait mo, balo mi bait ko. In fact, balo mo mong tao ka, recognize mo nga nito po at a certain age. 5 patas. 5 pababa, ala ka mga tatanda na nakinilik na kangapo mo, na mete ng ini. Can I hear a good amen? Makanya naman yung may kakilala kayong Ginoo. It takes time. Ay, allergic na ako pala kanini. O dati, mag-enjoy ko kayong worldly. If your profession as a believer is you are enjoying and getting your satisfaction to the world, then let me tell you by God's grace, your profession is fake. Potang tutukan may kakilala kayong Ginoo na ka mag-enjoy kayong yato. But that will take time. Ako, kay ko, music lover ko. Ang naman yan, mag-enjoy ko, pero eke ko kunang ka rin ng satisfaction ko, pong pleasure. Mag-enjoy ko ka rin live band, lalo na nung magaling la talaga rin tutugtog. I'm a music lover. Musician ko po, bayo ko maging pastor. Pero miras ka kitang puntong, mo no burindaran taman detang gulaguli sa kampong magedbang, makanyan. Mo no buri reto. Makapanigal lang pong sasawa ko. Ing live mo ngayon ni Lord, mo na rin buritang singkarakal kaluguran. Buitang, tinok nang nakang mag-please tao. Kasi danimang bito, biyeneng peparam ning Ginoo, napakelam do. Potang mi kakaydad na ka, recognize mo ito. Nakapter ketang palakpak na yung tao.
At the end of the day, alwain tutong makapag-satisfy kaya ito. Nyari nga liwa, nung panto ng day satisfaction, daking relasyon. Mga pasosola, kit mo, bayo re, lilipat lang one relationship to another. Kasi man talagang nakuha. Gangit ang peka-idea laman ang panguman. Minsan nga rin, buwatang tutuan na kayo, nakalalaway kayong panlabas. Nung kareng 20 taon, pundala ka gini, medyo mimingat ka po, ta sobra lagungin eh. Putayin mga underwear na yun, balong pipyan, hikang mamipi, buri mo ita. Ngayon, nung malagun eh, maka Joseph, big time ka, be. Pero, may kukunan ni satisfaction mo ngayon eh. Mapurahid ka, ulingin tao yun. Buri sabihan yan, sasabihan ng Biblia, ka magtiwara kayong kalupa mong tao. Ang po kayo sarili mo. Luguran may asawa mo, luguran may nung ninuman. May kukunan kayo. Dumanop ko, manikal ko, sumawa ko. Now, if we died with Christ, we believe that we will also live with Him. For we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. Death no longer has mastery over Him. Bali, iba na ang na sabihan ta, death has no longer mastery over you. Kasi ginamit na itang, the death He died to sin once for all. Ilang beses? Once. Kailangan mi pa akong pasibay, Lord, para patawaran na kaulit, kaya tanggawan mo pang kasalanan. Misan niya mo. Burin sabihan, ang gagawing maten ako, retang hanggang kasalanan mo, may patawaran noongan. Yung tanggapan ng born again ng katoliko, yung, lalo na yung iglesia, magwalayakin. Man Bombay, Jesus Christ. In Bombay kasi maligya kayong ornalan. Jesus Christ, yung patawaran na katamo, paulit-ulit yung Biblia, buyo. Yung forgiveness mo, yung makadepende kayo ang pamanyad mong tawad. On mo nga tingkang akong pisal, di mong taka impyerno. Mo naman nga natalagtaran din. Nung 11 milyar yung gawa mong, sabihin, 11,000 kareng, kay na kanerebalo ito. Kapampangan service ini. On mo naman nga na akong pisal din eh. Bigmintis kang metong ka rin. All have sinned and fall short to the glory of God, and the wages of sin is death. So, muli sabihan, qualified heaven. Your forgiveness, no, is not dependent on your confession. Kasi yung Biblia, yung sasabihan ng confession, never nentiro in word the confession kay Bible, naman niya tawad. Muli sabihan ng confession, sasabihan may itang bagi, sinabi na ng Ginu, sa sangayunan may. Sinabi ng righteous ko, sabihan may righteous ko. Sinabi ng bless ko, hanggang alakalaman pita ko, sabihan mo bless ko. Kasi itang facts mo, at yun again, mag-fluctuate yan. Pero ito sinabi na yung Gino, sabi na, yung labwad ang po yung banwo, lumipas siya, pero itang amano no, yan lumipas. Manatili yun. So, yung mag-measure up, alway itang sitwasyon mo, yung mag-measure up, itang nung ninoy ka kang Kristo. Alway ning mag-adjust. Alway ni ing mag-adjust para kini. Nung ing mag-adjust, ini para kini. Masakit ka, sinabi ng Bible, by stripes you are healed. Mo di-deny itang masakit ko, pero panwalan me, itang kinayap ko. Huli nga, may pwedeng iragsay ni, may pwedeng adjust ni. Makapirmi ni. O inin tuke. Penwalan me, kinumpesal me, there will be fruition. God will move in your situation. Denial ito. It's called faith. That's why if your faith is based on signs and sensation, it's not faith at all. It is a doubt looking for proof. And that's not faith at all. Faith is trusting the faithfulness of God. Nanggangala ka nga kakit, panwalan mo, uling biyasang maglaram tapat yun. Although kailangan mong i-remind sarili mo ka rin. Kebal na lang yung pagdalanan mong yan. Nya dakal kaya katamog yan manakit milagro. Nung nga ka na, luluwag yung asbo no. Wala akong pera yan. No? Wala yang alam pero.
Matsura ko, ano. Nya sisimangot siya. You are beautiful in His eye. Ne? Sabihan mo with confidence kaya siping mo. Masanting po, malago po. Ano? Yan, amen. May pamulay sarili mo ka rin. Lalo, Lord, itang panlabas mo. Panlabas yan. Alwaman nga yung tutumong katawan yan Lakwan niya yan. Ingkaha nga ini. Pansamantala yan. Intutumong ka, itang glorified body. Peka matas ng dasan nini. Kaya karakalakemi kalakakanan tamo. Isang miras kang 90 keti. Nya mapamuray siya yung gobyerno Sipan mo, dinala kang 100,000 po, tang miras kang dinala na 1,000. O, palagi miras kang dinala na 1,000. O, ala na lasa yung pamangang kiko. O, ay street ang congressman botang miras ka 60, biyarita 60,000. Botang kay berongor na lang, kakaba ko. O, dinala, dinanda ko. Pudpud ning kaya mo, taste bad mo. Nakamitik do. Nya nga kaya enjoy mo na yung biyeng Verse 11. In the same way, the Greek word for count yourselves is logisote. It means reckon. Kaya King James yung ginamit na reckon Pero sabi ng reckon, ituring may sarili mo. Bilang iyo. That's the Greek word. In the same way, count yourselves dead to sin. Pero sabihin, it is by faith. Dead to sin. Kasi anyapin sasabihan kayo, kawani may behavior mo, keng kang savior, keng kang identity. Kasi potang panwalan may ito, aldoldo, karinyo magmanifest itang nung ninoy ka Peke po sana yung law of attraction yan po, yung positivity Dideclare mo nini ka maging kang makantayan. Yung problema karetang makanitang ideology, alay Kristo po itang gewa Alalang epekto. Pero yung gewa ng Kristo keng krus, iyang mag-connect keng buong yato o ba't kakabihin yato. Mapamuray siya yung Diablo Nga mga limpo siya yung New Age movement, positivity, inspirational speaker, law of attraction. Alalang epekto rin. Mag-work lang sigurong bagya, anang pole, pero itang tutong pa magbayo inside, dalalang upaya. Kasi ating yung law talaga naman yung yato keni Makasaw piya karela, pero itang tutong transformation, mag-take place. Because it is in Christ that all things are holding together. The book of Colossians says. Verse 12. Therefore, do not let sin, nung pansinan may itang word na sin kin, man action. Singular yo, ingaman mo anak noun nyo, itang minana mo, itang nature mo, itang naturalesa mo. Intaw gagawang kasalanan, uling kanitaya meging makasalanan. Intaw gagawain kasalanan, uling natural yang makasalanan. Ulitan kita. Kasi ausan da kang, nung menako, kausan da kang mapanako. Nung mengalo niya, kausan da kang mapangalo niya. Pero makanyang lalong Lord. Luluan lareta kasi kang sin nature. In Diablo, agad na kang ausan, kaya kang nung nanitang dapa mo. Nya nung mapamurait, kaya ngaus na kaya ka, mapamurait. Nung cheater, kaya ngaus na kaya ka cheater. Pero Lord, anyang tanggapan me, nakausan kaya kang behavior because you are not identified with your behavior. You're always identified to your Savior. That's your default setting. That's why we live by faith. Nung anya tayo pipritsitang magbayo na kayo ganaganang religion, turo da kaya kayong mayap, kagagawang maro kaya kamana ako. Yaman kanya ng Kristyanismo. Tiro kapilan man ng Kristyanismo itang magbayo ka, lako mo yung makanini, samasan mo yung biye mo, masanting lang darandaman. Pero sabyan ng Apostol San Pablo, unong makasalanan niya yung tao, kalupa niya yung babi, ang gandilwan me, isumpe kawalan me, manton niya labak. Itang naturalesa mong ganang gawan mo nung inaybaywan ng Diyos. Kaya kilom mo yan naman, lumwal at lumwalyo. Kalupa na yun, let me borrow expanded imagination, ating lata at niyang burak yan.
pinturan may kulay, ginto yan. Diyan may pabanglo. Isang bigla may lungal burak. Ikabilang ba no, anong gatas yan, anong lata nga yan, pamakal may, pamalugse may, kaname kayang burak. Potang busbusan may yan, anong lumwal gatas burak. Magumpisaya yung pamagbayo, kilwal, pagumpisaya yung pamagbayo, kaya tang kilalanan mo nung ninong ika kang Kristo. Ngayon ni Lord, ay na naman, anyaya na lalon, Lord, nung nanitang kikilos mo. Lord, anyang makapakuya kayong krus, ingikit na karinalway Kristo, ingikit na iko. Nga po, tang lalapit ka kang ken Diyos ang banal, alway ka yung lalo na, itang Kristo nga tsugi ako. Ay, tindihan niya. Neturo ning religion kaya kayo ni. Neturo. Inturo na kaya ka, magbayo ko. Ka mamerwish yung tao, nang agad ni pari kaya ka. Masanting lang darangdaman ng Apostol San Pablo, pero filosofiya lang tao na alam mo payang makapagbayo. Ay, intindihan niya yung ini, but Christianity is not moral modification. It's a heart transformation. Verse 13. Yapin sabi na, do not let sin reign in your mortal body. Kasi ala na begot na yung Lord dito. By faith, the moment you believe Christ, His death, His burial, and resurrection. Na naman kailangan matay Kristo Meteya para kayo. Naman kailangan may pako kayong krus. May pako kayong krus bilang ikaw. Naman kailangan subling mebya kasi He is the resurrection. Naman kailangan matukso nung may kasalayan po ngali. Na kailangan to. Sabi ng Biblia, may tuksuya pero may kasala. Rengali, atin yung upayang may kasala. Anong buryana? No, alayang upayang may kasala. Kalupa na nitang potang deng engineers, kaya rin na ning tete, padala ng dosarya, bayo yung inauguration, karetang mga kata sa retang mga bayat, mo, in capacity na is 15 tons, padala ng do retang mga bayat, 10 tons, na not more than 15 tons sa tanner o truck. Deng engineers, padala ng dolo, para lawin da nung mibagsaking tete, yung pongali, balo da ita, kinompute da na Papaltora ka rin tao, safe yung dalanan. Kristo, Meteo, sinubliyang mebe, napalto ka rin tao nung agyo na. Para papalto na agyumeng pagtiwala, no, kapilan man, nagyulupigan ng kamatayan, ng kasalanan, ng sakit, ng ay, intindihan niya. Makanitay Kristo. Anak karakal maling konsepto kasi makabase laking katuruan tao. Itang doktrina na ng church dayang lalat-lat do. Alwaing doktrina na ng church siyang magdetermine kayang katuruan na ng church. Yung Biblia mismo nung nanintiro ng Apostol San Pablo, ang poreng aliwan disipulo, iyang magdetermine kayang katuruan na ng church. Maragulya pa kami aliwa ito. Nyapin anang karakalaman nung cognitive dissonance. May tutumbukan la rin karelang teorya. Kasi yung tanggapan nung makananyang makaladlad yung Biblia. Lalo na po tang mituturan la retang aman ng sacred cow. Retang si Cesan den doktrina. Ay Maria, minema sa samba na, Ika naman, manalang ka, Bapo Maria, may mukha kingra. Neman Diyos, Lawin me, in Diyos siya kabudating upayang makirandam kayong panalangin, nuka rin ka man lugar. Tama? At yuka Africa, at yuka India, at yuka Canada, at yuka US, at yuka Germany, at yuka Luxembourg. Dandaman ka, Lord. Gano'n ka rin kayo. Ngayon, manalangin ka kang Mario. Bapo Maria, may mukha king grasya, kuldas ka techi. Ay, sorry. Di kewa may Diyos kanita. Lukan niya manibatan tang katuruan na ito. Doktrina ng tao. Maging Maria, gilisak na kailangan ng tagapagligtas. Sabihan na yung Bible, all have sinned and fall. Babasusan ni Maria kang talim Papalto, ganagan ng tao may kasalo. Abi Maria, karetang kailangang miligtas. Nuya ba't ang katuruan na ito? Bayak yung doktrina na ng church do. Ba't yung Bible? Kalaban da ko po. Panyeran da kayo. Wali sinabi kayo ito. Ali. Pasalamatan mo kung sunting ka kasi munta ka ba mo?
Hanggang po tang mikita na ba mo, karina ka pa salamat. Kailangan ng thank you mo ngayon eh. Do not offer the parts of your body to this old nature. Old nature, nga man again, sin. Say old nature. O ito yung definition of term ng Bible. Anya, ating teacher sa kalupa mi, na dinina ng gift, Lord, para turo. Are you listening? As instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life. And offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. The key word there is offer. For sin shall not be your master because you are not under the law. By the way, you are not even under any covenant. Itong ating mag-preach na tsuka kayong new covenant, malila ka rin. In covenant ka rin niya ang Jews. Alayang covenant in Gentile. Alayang ang law eh. Puta kayo, di na may pang covenant. You are strangers, without any covenant. Ang gawa ng Lord, siglong na kamo. We are the body of Christ. In covenant amega na, it's between Jesus and God. Alway ko. So, ngayon potang tinggap may tanggewa ng Kristo, you are the body of Christ. Anya sasabihan na in Ephesians 5:30, you are the bone of His bone, and you are the flesh of His flesh. You are not in any covenant. You are under grace, and you are not under the law. Nung naintindihan mo, say amen. Detang mitutundukin puta yung espiritu na ng Diyos, ito itong manok na ang ko. Pero nung manok na nga niyan totoo, yung espiritu na ng Diyos, kaya kang excited ka kareni. Excuse the word, salita yung kalye yung gamitan ko, gagaligat yung puso mo. Paanam naman nyo po rin Anyaran ko kayo, maging pulpito na ko ng grasya. Bukla yo po rin balayo, mag-online kayo. Anyaran niya po kaya kami, online niyo, tipunan niyo lang, mamaya kong topic, online. At cellphone niya mo, pwede na Di ba? Discuss tayo. At least I can be visible anywhere together with the pastors here and all the leaders. Ang ga-record tayo, discuss tayo. Kasi, dakal po, impong tanggapan nyo ngayon dakal po ka rin pastor, intindihan. I'm not putting them down. O nung nga intindihan deman, tatakot lo. Antimoy, natin kung kasabing pastor, balo mo pastorane, kung naman yung kontrande sa sabyan mo Sinabi ng diretso ka ako. Kung naman yung kontrande, at yung laki yung Bible, nangagawa ko Kaso mo sabihin talaga nga intindihan. Istong tiro kaya magwala la rin tao kayong kasalanan kung burita tsaka kaya turitang alanan tights makanano yung rentami okay niya yung tuturo yung tights, lugod na ning gino tapa naman kaya sarang kanya kasi yung tights, tax na ng Israel, udyo ka wari para mag-tights ko. Nakamano udyo una yung kapuereg, yung ituro kasi dakal kare religion, inimpisa sa yan. In tax na ning, kasi in udyo, ingaws da kanyan, itamo na anong tamo, democratic tamo. Ingudyo, in type of religion na king Old Testament, ingaws da theocratic, in religion da, ampo yung gobyerno da metong yamu. Ang gayong Arabia, makanyan nyo. Nya nga reta nga man dong mo tao. Religious leader la reta, ang manya ko. Ngayon yung saan mo, udyo ka wari. Ngayon, alayang rule yung pamam niya. May lilimit mo kaya tanten. Ngayon, papalto na ng Gino under New Testament. If you want to use the word New Testament, it's all nung nanitang dinikta na ng Gino. Una nang gaya, tayo tutong justify ito. Mantong ka, karetang. Ano ka pala
tampirot. Aga namin. Aga na kaya, this will never grow old. Ibubuklat siya sapatos yung pastor. Palwal yung perang makapaling yung negosyante. Pastora, no? Makalunos kaya, no? Makabukla ya puro goin kaya kayong sapatos. Ano? Menak mo liyang wawa yung pastor. Diyos ko, Lord, happy na yata niya, no? Leko ne, tingwa na itanggo mo. Binulsa nung pasibay. Pastora, ning goma, tali may makanga mong sapatos, sana. Ay, Diyos ko. It's a prank. Oh, that will never grow old. Magkanto ko po. Dita ko mo sa na. Ating Krisyano, ating nga pulong babi. May nga nakitang gain doon na pulo lo. Sabi no, ing metong karena, no? Tataginan, no? Kalordya, yan, no? Una nga niyang medyo aparakul na lang, mga 2 months. May pasoso yata ang method to ding kay babi o tapatana ni itang metong. Meteo. Bayang may malengki kanya ni kay, ngima. Sunga-sungaying anak. Mama, kanina ka, ano? Itang metong karyang bigak, ano? Meteo, pitana ni ginto, ano? May kibatsingin ng aru, ano? Meteo itang kalord, ano? Diyos ko. Sipan mo, tambing na papatin itang kalord. Ito yung problema po, tangalakang grasya katawan. Kung gamit retang siyam, dapat ang kalord mamamati. Ale, pero yung utak na ng tao po, nabalong bat nga kayang gino, yung matambing mamamatay, Lord, ang kalord. Anyways, let's just finish this one. 15. Shall we sin because we are not under the law? But by no means. How can this be? Verse 16. Don't you know that when you offer yourself to someone, obey to slave, you are slaves to the one whom you obey, whether you are slaves to sin, leads to death, or obedience which leads to righteousness. Verse 17. But thanks be to God, though you used to be slave to sin. You used. Sabihan daw, you are sinners. Don't forget. No, we were sinners. Today, you are the righteousness of God. Do you believe you are righteous? Do you believe you are holy? Una ang ikumpisal mong kasalanan, panwalan mo ito, di double talk ka. Sabihan na rin born again, you are righteous positionally. Yan. No. God doesn't pretend seeing you as righteous. He sees you, the real you, as righteous in Christ. Alway tang magkunwali ang righteous ko. God wants you to embrace the truth. Because the moment you embrace the truth, the Holy Spirit will abide in your heart. Kalupa na initang sasabihan kung paulit-ulit kayo, itong binuran. Pera na mo, tingkang kaputi ang pong payong. Assuming, alakan payong ang pong kaputi. Bisa ka tayo, bisa. Mabasa ko. Kalupa niya naman yung sebala na kaning 10-wheeler truck. Bisa ka tayo, bisa. Mo galos. Madali ko, madisgrasya ko. Makanyan mo naman. Istong di nagpahing grasya kayo. Bisa ka tayo, bisa. Ating magbayo kayo. Ating magbayo kayo. Alwaing bayuin may sarili mo. Uling nung sarili mo, manikal ko. Magbalik kayo ang dati mo. Well, once in a while, may kakapalitabon to ka. Kasi kakaling mo, may kakasalatan. Kasi kakaling mo tamo nung ninita mo. Chutaki ini. Kalupalitan pa niya ko sasabihan kayo. Mete ini eh. Kunyari makatanam yan, totoo yan. Pero isang begot me, oy ka eh. Begot na kaning ginukit, itang old nature mo, may bagot na eh. Ini. Pero ang sabihan may bagot na eh, bala mo, tabing yung mapanat. It will take pilang aldo. Maluwat na eh. Sabi ko hindi na may panulo ini hanggang 10 days, sariwa yo. Pero eventually, mapana iyo. Kasi makasuglong ketang pun. Makanyang ka naman. Anyang begot, anyang tanggapan may Kristo, naman right away. It's a process. Pakisabi mo kaya sibing mo, kamamalagwa. Mamunga ko rin na mo. At mamirapol ka. It takes time. Hanggang pa na marugo yung buko, ang puwing mangga, maninay kang pitumban mo, bayang mamungo, di ka kapirapal mo. Alwa naman ikang mag-determine ka rin. Importante, save ko. Uling ketang talwi mong pangisnaw, importante ng dili ka, nalwari ang accomplishment mo, alwari ang balaya talakad mo, alwari ang coaching sa eli mo.
Ang importante dili in the final breath of your life is knowing that your name is written in the Lamb's Book of Life. Wala ka man dali. Wala kang dala. Ing santi nga yan, ing lago nga yan, kukupas yan. Eh, wapansin, ing prime time na ning tao, ang gayang 21, hanggang mga 30. Nya kakuyad. Putang 30 pa, tas 40. Medyo darandaman mo nung rin eh. Mahanikal na lo. Anong matamad ka pang mag-exercise? 60 ka pa eh, nakamakalakad eh. Kukupas ngan. Verse 18. You have been set free from sin. Ingaman nga na sin ken, naune naman. Detang gagawan tamo, enuausan sin, Lord. Ingaws ka rin, out of place ang pong improper. He who died has already been freed from sin. Kababasa tapanan din. Nyay po, na. Gawat ang kasalanan kasi lata. No, imposible ito, Potang balong manok na kanyang Holy Spirit, nako. It will grow in you. Aliyay tang bawal. Ulig isong pinrits kayong batas, lalo yung magwala yung kasalanan. Ing majority ka rin born again ngayon, ing kapanwalan daw, bimena yung Lord in grace para tupdan mo yung batas. That's a total disaster. That's a total disaster. Itang bishop kayo ni Bandagwagwa, yung kanong batas niya, bimena yung grace, wanta tupdan mo yung batas. It's a total disaster. Balo ka naman ipatan dito. Kasi, labisang mamuklat Bible, nung naano retang tiro da karela, ilang. Panwalan do. Manalangin na kanto itong magpakumbaba. No, one day, may bukla lang ang kaisipan, natakayabi at tala. Kasi tala nga nagyundasan din Sana rin, pastor, may gising lo. Sana, itong nang lang itang tatakot na bala mo, mas powerful ya pa itang pwede nang gawan ng tao kaya sakit ang pwede nang gawan ng Holy Spirit. O iti nga man nung kaya kayo, niya, hanggang panwalan dala, tatakot lang turo. Pero nung panwalan may kilos na ng Holy Spirit, kasi hanggang alayoy ni. Yung tao may kasala Anya nga kayang kilub, antindihan nyo kung ba't panegay sasabihan kayo nun rin pala simbo, rin mapamasang Bible, ilang mga rukaw gali. Kasi, ing basiyan do, itang sarili do. Alwain to tong gospel. Pero po ang tutunan kang Kristyano, may kapali ka bunto. Kanti ka magmaneho ko. Apansin ko gani. Den tao gani. Nyapinte nga na ako. Bring magmaneho gani aliwala King ka na daw. Pwede. Tuki ka talaga kayong batas. Ako ka rin kabait kong magmaneho. Talaga yung sinabi na 60. 60 mo. Bisang adwalang wang-wang din tatakiki ka ako. Kenny, alam yasang mag-placer din mag-tricycle. Nung magmaneho, mamusina ya. Bala ko truck ya. Maupi yung nga nakalati. Papaglele na ako, rugo. Kaya ba tayo lang mag-placer? May kakapali ka naman na buntok. Nandin pa mo. O, teka maglele. Ako buri kong igulisak, may mikal ko. Pero uling tutuwing ginukaya ka, magstay ka rin. Magbalik ka ketang nung ninoy ko. O itang pamiliwa, may kakasala ka, maging itang Kristyano, po itang Kristyano, ganumano nang magpakagana ka, anang istuwi kay, Andrew gusto kong bumayit, pero di ko magawa. Ba't kayo baya ka nga Apostle Paul, kaya chapter 7. That's not original from Andrew It comes from Romans chapter. Yung Kristyano naman po, itang may kakasala yo, yung pamiliwa, magbayo ya pero magbalik ya ketang old nature na. In Kristyano, may kakasali pero magbalik ya ketang nung ninuya kang Kristo, mag-stay ka rin. That's the difference. That is the difference. Yan makakit kareng eto tong Kristyano. Dakal keng church, itang ngiting aso. Kalyana ka, kasanting sa kagulot. Diya? Makayalang tao nakamamibigla ka rin. Makanyang yung natural na yung tao. Ika rin makanta ka dati.
Unay ngayon, nung intindihan mo na yung pakalulo ng Ginoo, nakamay offend, karetang akakit mo, uling akakit mo, ika, balo mo, petawara na kanin Diyos. Nung ang gayen, nano mo kay insulto mo, ka-offend mo, baka may patutong tinggap yung pakalulo ng Ginoo. Nung may offend ka pa, karetang babayero, karetang bakla, karetang tombo, retang tombo, yung may paano mageng mol. Are you listening? Bri sabihin kapatuntong tinanggap kayong pakalulo. Mapagsisti ka pa eh. Puta tinanggap na kayong pakalulo. Buhay, ko kusinsiran, itang karelang mali. Pero ka man panusga, kasi balo mo, nung emo kayong pakalulo ng Ginoo, baka grabe ka pakarelo. Can I hear a good amen? Anya yung message tamo, para baywan na rin tao. Yung message tamo, share tayong lugod na nin Diyos. Ituloy kayo po ini kaya manapit na next time niya mo po. Yung title na po ng message is The Key to Fruitfulness. It's by knowing and resting to who you are in Christ. Anyway, let's just finish this. Pati ng angelic keyboard keng gulot. Verse 19. I put this in you. At antayo, tinyang pakpak. Ay, oh, Lord. Amen. Love you, bro. I put this... Bala ko, cut-cutting mag-keyboard. Okay. Okay. I put this in human terms because you are weak in your natural selves. Mamburing gamitan Paul din Itang word the offer. Mamburing gamitan Paul ito. Kasi, mo naman kailangan i-offer. Imbiye mo at yun Unay nga nakakaina niya, gagamitan kitang word offer. Anak ang kaina. Ingutak mo, keniyang yato. Anak ka ring romance. I put this in human terms because you are weak in your natural self. Mo naman kailangan i-offer kasing life mo kakune. Nya pinitang mag-offer ka, Lord. Nanong i-offer mo kaya nga yung life mo But I am using this, because you're so weak. Just as you used to offer the parts of your body, slavery, impurity, and ever-increasing wickedness, so now offer them in slavery to righteousness, leading. Ingaman one again, it's not more on offer, but to surrender, to agree to who you are. Yan pinana, walk in the Spirit, that you will not keep in step in the Spirit. We have an obligation, not to the flesh, but to who you are in Christ. He's talking about recognizing who you are. It's not something you do. Ekbalupin but then preacher, botang priest de Roma, so tating yang gawa. Never yang ating mention ni Paul, kembong chapter 6 nating kanggawan. He's only describing who you are. Nyapi ni Peter, anyang bayo yamate, sinabing mag-grow ka king faith mo. You don't grow your faith. Because you have the faith of Christ. What you need to grow is your knowledge of who you are. Nga pinana, grow in the grace and knowledge. 2 Peter 3:18. Check it out. Grace and knowledge. You're always in the Spirit. In ating pan-teaching, ini. In tuturo dareng 95% dareng pastor, adwa ka nature. Niya atin lang tuturong maputing aso, matuling aso, nung kanumpakan, may patela rin, isang manyang butana, depende yan, nung impakanan mo itang matuling, manyang butsi itang matuling, pakanan mo yung maputi yan, manyang buting maputi yan. Kaya logic gusto yan, pero mali ito. That's a wrong explanation. The truth is, Paul wants you to realize that you don't have a sinful nature anymore. You understood that? Give the Lord a clap offering. That's why Christianity it's not hard. Nya dakala Kristyano ing impression da masakit maging Kristyano ara. Kasi yung tuturunan ng pastor magbayule. Talagang magkasakit lo. Masakit bro yung lalapit kang ginawa no. Kasi balara kita sarili dalakas.
Pansinan nyo lang, majority ka rin born again. Masakit din tutukiking ginuwar. Iya masakit bro. Ikang makirandam. Imposible yun nung wala yung Espiritu na ng Diyos. Ala naman pagaway Lord kaya ko. Impuri na mo, magtiwala ka kitang gawan at gewa na kaya ko. Mali ito. Alway ating kang old nature. Ating kang, si bipolar ka kanta. Makademonyok ngayon, pangabagya, banal ko. Anyata ka Kristyanong ating mga niyan bipolar lo. Kasi yung tiro na ni pastor do. Ano ka nakaking church, demonyo laking bali. Tutuli. Hallelujah, yan o. Kauli naman, nagkasya, eretigan nasi. Bipolar lo, bali yung bipolar. Adwaya personality. May liyang yun, pangabagya mo ayo. Bipolar ka. Sakit ito. Sakit na rin. Dakala Kristyano ito. Uling yan tuturunan ng pastor. Today, you have only one nature. And that is the nature of God. That you are a new creation in Christ Jesus. Never believe that you have two natures. That's why it's always by faith. You understood this? Ariantane, apat na lamo, you're on the road to maturity. By the way, if ever your gauge for spirituality is gaining material things, mamasenso ka ng negosyo, dakal ka pera, you're the poorest person. Those are bonuses. Namang garansya kay tiking yato, Kristyano ka, magmikwalta ka. Ating Kristyano for the rest of their lives, talagang normal labi Ela maging milyonaryo. But it doesn't mean katutong makwalta. Kasi imburi ng Lord, aki mong pikwalta, nalwaretang bank account mo. Ating mapila na Kristyano talagang makwalta. Pero nakanyaman nung anyaran may ka Lord, itang mikwalta ka, para kay sarili mo. Nung para kay gaway no. Amen? Pastor Ray, may pakaba, medyo overtime tayo, ka pa man mag-present kaya itang program. Anyway, we'll just present it. Verse 20. When you were slaves to sin, you were free from the control of righteousness. But now, verse 21, what benefit did you reap at the same time from the things you are now ashamed of? Those things result to death. Verse 22, but now that you have been set free from sin, you have become the slaves of God. The benefit you reap leads to... Paul hates to use the word slave. Paul hates to use the word offer. Buring gamitan din. Ren kasabi na karnal lo. Buring gamitan din. Ginamit na lo kasi ngutak da kay niya mo. Mintala kaya ta level no. Nya ka ring writings ng Romans 2 Philemon. Ginamit ini. Kaya ni miyayakit kay Romans. Ulindeng Romans, kaya tang panahon na ito, in governing, superpowered nation, kaya tang panahon na ito, alwaing US, alwaing Russia, alwaing China, ilaman mag-exist din. Kaya ang panahon na ito, in Rome. It's the Empire of Rome. Ngayon, ni rin tao, masyado lang believe kaya tang nung naning agawaro, yung kabyas na tsuk yung ancient Rome, masyado lang carnal-minded. Itang spiritual, neglect de. O itong problema po, tang impaganan mo, yung kabyasnan mo. Meg yung i-comprehend ini kayong kabyasnan mo. I don't care nung 160 ang IQ mo. I don't care. Because spiritual things can only be discerned through spiritual power. And that is through the Holy Spirit. Verse 22, for the wages of sin, last verse, is death, but the gift of God is eternal life. We will continue chapter 7 and chapter 8 next time.
That's why today, this is my last verse. Romans 14, verse 7 and 8. I have many verses prepared, but just this one. Puta nga intindihan me nung ninoy kang eni, makanining pagkabye mo. None of us lives to himself alone, and none of us dies to himself alone. Nanang Paul. Kinonclude, no? Verse 8. If we live because our life doesn't belong to us anymore, it is the life of Christ, we live to the Lord. And if we die to the Lord. Whether we live or die, we belong to the Lord. O ining, that's why you need to understand. Kaya nila mani batan dito. Nya pinana, whatever you do, whether you eat or drink, do it all. Because this life is not... Ngayon it has nothing to do with your feeling. At bala kung daramdaman na mo. Sensation na naman to. The realm of faith is not in your five senses. What are the five senses? Touch, sense of touch, sense of smell, sense of seeing, feel, and taste. Tama? Did I mention the five? Those are in the realm of senses. Alayo ka rin. Nyanong kapkapan may ayaman yung creation. Tala ko man dinda malang migbaywa mo. Because that is another, the area of faith is not in the realm of your emotion. Don't get me wrong. God is concerned in your emotion. Potang manandaman ko, manandaman niya, kaluguran na ka eh. Potang malungkot ka, intindihan ka, but He is not in that realm. That's why the Bible says the just shall live by faith. Nga da kala Kristyano, mga rimla ko ano. Bala malay Lord ano, because He is so carnal at that time. Because the presence of God is not about, kailangan may maglundag ka din dami. The presence of God is a fact, whether you feel it or not. Christ is in your heart. Anya, dakal ka rin guys, sensationalism eh. Itong kailangan mangulisak lo. It's so nice to feel the presence of God, but that's not your gauge. The Bible says we live by faith, not by... Yes, senses yun eh. So this thing should be taken by believing the Word. Ngay Jesus niyang introduce na yung sarili na, ang niyang mag-resurrect yun, na people to, ako'y Kristo. No! In the road, in that road, He presented Himself in the Scripture. And the disciples says that their hearts are burning while Jesus, damang balong Jesus. Balaram itong yakaren disciples, maglakad lo. Emmaus Road. 2 disciples, may asawa lo. Kukwentuhan na lang Jesus, kayong Scripture, sabihan na lo. Di kilalo. Minalis siya itsura siguro. Balo. Kilalo. Sinubli ang maybe. Pakilala na yung sarili na kayong Scripture. Nga pinana, Jesus died, buried, and according to the Scripture. Banta di na nung pante, karapatan din tao. Sisipan mo, mas mapala di Judas, mas mapala di Peter, ikit din diretso. No. God introduced Himself with equal opportunity. It is through the Scripture. Sorry to say, mapala di Judas, kasi dininay na yung Lord. In fact, Jesus said it would have been better for Him not to be born. Nung sabi Judas ang pungali, I won't go into that. Alay sinabing Bible, nung sabi ang pungali. But one thing I know, malugod yung Diyos. Think about that. Today, if you understood these teachings, I want you to realize who you are. And this is my last point on my slides. I mentioned this a while ago, but I would like to reiterate this statement. Put it on the screen. Think about this for a moment. Listen. Never judge your righteous standing before God by your fluctuating behavior. Your behavior is temporal. Magbayo yung tao eh. Mga kadet, ang dati mong kaluguran, pakipatenda kang ngayon eh.
Anyang anak kayo, may kahalugod kayo. Anyang metay mayo, lingat niyang ditak gewang pibat, may papagdemanda kayo. Magbayo yung ugali ng tao. Pilan la rin din dam kong kwento na may kakahalugod lang yung anak lo, kaya hindi kapiban dyan, may papatayan lo. Mag-fluctuate yung ugali na ng tao. Itamong dati mong kasiping bale na magana ka, niyang pareho ko pakabiyayan, anyang minangat ko, panyirana ko. Mag-fluctuate. But the thing is, you need to know this. Your behavior is temporal, your standing is permanent. Your behavior cannot touch your standing. So measure up with your behavior by your standing. You understood this? Say amen. Let's all stand. This is the gospel, people. This is the gospel. You're blessed. Majority kete Pilipinas, area intindihan ng gospel. Kuha intindihan, Lord, ti kami pinili mo. Kaya karapat dapat. Ako kuha intindihan Dakala mas biyasa ka ako. Dakala mas matas tegaralang ka ako. Ika mo rin, makanyang ko. Namri na sabihan nini. Nanding kasabi kay itang metong nga kapatid. Ana, naman makanta kabyas na ning anak ko, pero mig manageryo. Naning papalto na ning gino. Pipiliin nga no retang mayna. Banta palto na sarili ng malakas karelo. Ita mo ito. Because when we are weak, we are strong. O tela congressman din kasabi ko kayo, tela governor, masanting lang kumpas din, o kabiyasan manyalita. Nya bubola na kala ng eleksyon O batiko. Abiris kanyang mag-aral ka. Nakaman sumo. Suman cum laude, pwede. Pinili na ka ng Diyos. May susolwan yan. Itas mo yung gamat mo. By God's grace, with your indulgence, I want to pray for you. Father, let this truth of the gospel sink in the fiber of our being. And let this truth of the gospel spread like a wildfire to all their circle of influence. And use them for your glory. In Jesus' name we pray. You say amen? Amen. Okay, pakisabi po keng kasiping yun, chuta na keng exciting part. Amen. Matudtod no ata rin kapit na. Ne? Pwede pong pakigising no matudtod yan. Exciting part na. Exciting. So, yung kaya tamo po, mika kahit tamo po, as announced po last Sunday, mika iShare project tamo po. Ini po rin kaya katamong project this 2023. Yung kaya katamong pong aircon, up muna doon, sir. Aircon po, speaker and camera. Oran po rin kaya katamong i-project ngayon pong 2023. Nino pong excited maging pong kabahagi. Amen. So, ring aircon tamo po nung papansinan nyo, kaya ni pong portion kayo ni medyo mapali. Ang po banda babo. Kasi rin mag-shutdown la po rin kaya katamong aircon. Sabi na po ni Mika Bandi kayo ni kasing edad ko la ring aircon na rin. Nga pala. Buri na sabihan, 18 years na la ring aircon. Maluwat na po ngayon maniba po niya miras ko po siguro Kenny. Akada po palubya po yung March, mapali, tapos biglang kay masisira la po rin kaya katamong aircon. So, in akbay fit tamo po nino na po bisa Kenny, tano pagawa rin ni salita ng branyo. Amen. Bala mata may naitang, amen, naita. Bala may convince. Nino pong confident Kenny salita ng bayo, amen. Sumabi pong amen. Etano, willing kayo pong etano pagawa rin Amen. So, in price na po ning kaya katamong aircon, salita mo pong adwang 5 tonner. 5 tonner pong floor-mounted aircon, magkalagaya po yung kada metong 120,000. Salita mo pong adwa, bali 240,000 la po rin adwang aircon na atin na pong installation, labor, and materials. Muraya mo po ba? Amen. Agyo tayo po. Amen. Nung kaya katamo yan, nung amen na yan, kanyang sarili mo, medyo mababoy. Pero nung amen na yan, balo mo, manwala ka na i-Lording mag-provide. Pwede tayo po bang pakilakas? Amen.
Oran po rin kaya katamong install, kaya ni pong metong arap, ang po pang metong po babo. Bakanta po kalub na po ning summer, etam po malisangan. Siguro po rin kaya medyo pepe na lang intang nga panandaman na yung pali. Lalo na po palub na po ning summer, mas mapali. Amen. Bala mo mag-practice tamong, mag-OJT tamo papunta impyerno. Pero, amen. So sabi napin pong pastor, ken Jollibee po, tang mamangan ko, as nakarimlo. Tang komportable ko. How much more po tang mamangan ka keng spiritual na yung word ng Lord yung pakaramdaman mo. Amen. So mga titaya po yung confident mi na ma-raise la po rin. Bakan to, mabayo la po rin kaya katamong aircon. And burimi po na yung buong CCM ay maging niya pong kabahagi. Amen. Pati po rin keng Sunday school, ang po rin anak po kayo ni maging lang kabahagi. Bakan to, apasyag tayo pong masalese in gospel. Amen. Yung pangadwa tampong erase yung kaya katampong speaker. Ren pong kaya katamong speaker, nung nga papansinan niyo po dati atin pong makatuto ka speaker, Kenny. Kaso may wala na lo. Kasi ilumano, puret ang kaya katamong speaker, potang paga ng talo, balamatin po pula yung dagis. Kenny po apansinan mi potang mag-concert lang, Kenny guwagwa rin hanggang gamit do. Puro lang masanting, brand new lo. Ngayon, iita mo potang salita mo, pigamitan dala rin gagamit king wal. Amen, po pa pwedeng mas manyaman na potang gamitan tayo kan Lord, brand new ya. Depi paggamitan rin babanda, biro may concert yung Racer Head, sing kaya na 17,000 metong ticket. Bakit na potang makapaglundag lang kaya mong tao, how much more kang Lord, amen, magamit lang ang Lord. Then pong speaker Reni, mo po magamit Kenny, maginla pong stage monitor, outdoor gathering, ang po ka rin po funeral service tamo. Oren po rin kaya katamong gagamitan. Magagamit la po Reni para may pahayag po yung gospel. Amen. Nino po nga may nabol sa luwantala po Reni, impresyo da po Reni, 60K. 60,000. Bala mo pababa yung guy. Amen. Nino pong maniwala kayo niya, provide tala po Reni. Magsabi na pong amen. Amen. Kamalda naman dyan. Pwede retang 10,000 na mo. Amen. Nino pong maniwala, mayaman niya Lord. Amen. So, ren po rin kaya katamong speaker, and next po yung kaya katamong camera. Nung nga papansinan niyo po, adwata mo po camera. At mag-provide ta na naman camera, adwata camera, nananyongan. Lungob ta mo po keng YouTube, ang po pang social media. Pakanta po masanting la po rin kaya katamong papaluwa video, mag-provide ta pa pong metong camera, kalupada po reto. Yung pong presyo na niyan, 90K. Ibig sabihin, yung tatalnan lang po ng kaya center tamo, yung tatalnan mo ngayon bro, 90K yan. 90K yan. Alata mo pong moving camera, kaya niya po dumalan to, kaya deta pong maglakad moving camera. Bakanta po, aluban tayo po in social media, bakanta po arits tala po rin marakal. Amen po ba? Nino po manwala ka rin. Nino pong excited? Amen. O yan po, front camera ya po, ang po pang live stream moving camera. Panasonic ya po yan, professional camera la po rin, magkahalaga ya po 90K. Ngayon nung total tala po rin, kaya katamong erase funds, o rin po rin total na, yung aircon po 240,000, powered speaker 60K, 90K keng camera, total po 390,000 in total na. Amen. Bala mga taring liwa, yung terasado. Amen. Malatiya po ba, wag yu tayo? Amen. So mga lano po yung gawan tamo, mag-launch tamo pong possible na funding. Bakan to, or nung atin pong bisang mag-claim ketang, kakunya itang metong aircon, mas okay ya po ito na. Kakuyitang camera, bro. Pwede ya pong gamitan ito. Pero already po rin kaya tang possible funds. Kaya nila po makuha. Next. Yung pong fundraising tamo, tintapong fundraising lula po. Concert for a cause, t-shirt for a cause, ang po pang pledges. Nanuya po yung concert for a cause. Ngayon pong daratang April 30, atin tamo pong recent concert for a cause. Buri na pong sabihan, atin tamo pong concert maganap po kay April 30. Dahil hanggang pong miyembro na ng CCMI, ang po paretang active, nung ang po pang inactive, agkatala po kay lula pong klaseng tickets tamo, ita pong metong VIP pass. Yan, nung buriyo naman po, nung atin tampong 1,000 sponsor pass, 1,000 pesos siya po ito. Tapos itang regular pass tamo, 300. O reni po reta. Tala po gewang kay Denny lungbage bakan tapot ang kalubyo Kenny. Yung sabihan mo nung VIP pass ka, VIP pass ko makantini ko Kenny, kulok-lukan pong ali po. Nung sa tingin niyo po na
agyuye po itang sponsor pass, pwede ye pong i-avail, ingkwanan nyo po, 1,000. Ne? Tapos, inong pong regular tamo is 300. Tapos, nung above ya po kitang 1,000, pwede kayo pong mag-BIP. Mag-BIP. Amen. Ala na po atang bisa mag-amen. Amen. Adwaya pa pong bulan ini na malons. Ibig sabihin natin tamo pong 2 months preparation. Pero, nung bisa na kayo pong mag-avail, kaya katamong ticket, bakanta po agamit talak para capital karetang t-shirts tamo, pwede na kayo pong mag-avail. Ne? Then pong workers tamo, encourage talo, na kapag kakwadan ticket, pwede na lang pong mamayad. Amen. Ala pong workers kayo ni na bayad. Worker ko, akong magkanta, burim sabihan na akong mamayad. Itangan po maging tampart. Ne? Lewen nyo po rin kayong Sunday School po papakit tala po rin gewadang pass. Ne? Next po. O ini po yung kaya katamong t-shirt for a cause. Para no ka rin niya po ini. Ne? Then po hanggang mali ko ma-fans kayo ni, milublangan po kaya katamong aircon, camera po pang speaker. Ne? No ka rin la po masulod. At tamo pong one service kayong April 9. One service only. Sulod tala po ka rin, then t-shirt areni. Ne, salwan. Next week po, pwede na kayo pong pasukad kareng t-shirts. Ne? Retang t-shirts tamo niyang anniversary, no? Panganipis, balang pangay lang pintura, dare. At dahil hanggang po lungub Kenny, rin po hanggang lungub ba fans Kenny, milublangan po kaya katamong fundraising. Amen po ba? April 9 po, one service only, karin la po sulod. Ang po pa po keng concert tamo, April 30. Rin kaya katamong t-shirt. And also for online selling. Makasahop kayo pong maragul keng ipatupad tampong fundraising. Kapag retang t-shirts tamo, binentayo la po online or kareng kamag-anak yu. Kada po luluba t-shirts ken, atin la pong panakitan na lulub directly keng kaya katamong fundraising. Amen po ba? Yung price na po rin t-shirts tamo, 350. Amen. Pati retang anak, 350. Teka, Latina yun. Para-pareho langan po price din kaya katamong t-shirts. Amen po ba? Next po. Ita pong last namo po ini, pledges. Para no karnya po yung pledges sa ini. Bakanta po, makiter langan, and kega na gana pati malati, pati matua, makapag-contribute keni. Pepa kahit tayo po ining coin bank. Nung bisa kayo pong mag-fundraising na mag-coin bank na ipasa lo, punuan lo, magpa-register ko po lalam, dinanda kayo pong coin bank. IBM pa po kaya kayo dinan tayong control number, tapos isubmit tayo po kay June 25. Itang coin bank. Yung pong coin bank kayo maglaman niya pong 500 to 2,000. So imagine po nung 50 kareng miyembro tamo, ing mag-avail ka rin, ay yung kinang wang coin bank, tapos may laman niyan 2,000, that is 100,000. Ne, na kay June 25. Kayo po ba grateful na may gamit tamo na karas na ning kayari na ning summer, karinta magparimlan eh. At intana pong bayong aircon ng po pang speaker. Lewen nyo po rin kaya katamo pong Sunday School. Ne? Diyang at sula po kahit tuturuan ng tala pong mag-give. Ne? O rin po rin karelang ati pong kaya pong kaya katamong church na lungob directly kaya katamo pong fundraising. So nung ating kayo pong bisa kayo pong kumang coin bank, buriyula pong turureng anak yu or kayo po mismo. I-submit tala po kay June 25, pasulat kayo po lagyo kay lalam po to, dinanda kayo po next week coin bank. And last po, in special envelope given and submitted every month till June 25. Nung bisa na kayo man pong mag-pledge every month, dinanda kayo pong sobri envelope na special envelope ya mo po para directly la pong lungob kay kaya katamong fundraising. Magpasulat kayo po lagyo kay lalam, dinanda kayo pong special envelope po next week. Ang gaya pong June 25. Kada kayo po monthly, pwede la pong isubmit kaya kami. Amen po ba? Ngayon po, at yuta na po talaga kaya katamong exciting part. Amen? Nino po yung love offering? Nino na pong excited mag-love offering po? Amen? Palakpakan tayo, Lord. Amen?
Amen. Kuwata mo pong sobri at ibiyetaya po itang the best sa offering para po kayong kaya katabang malugod na Ginoo. Amen. Let's bow our heads and pray po. Lord, dakal salamat o Lord God, kayong panibayong aldo, Lord God, na binyayo kaya kami. Salamat po, Lord God, na dakal man pong mga palyari kayong paruming gungay niyo, Lord God, pero kami kulang kaya kami, o Lord God. Dakal salamat, Lord, na na kami, o Lord God, kailangan mag-worry, o Lord God, kung na naman yung malyari bukas or even the next day, o Lord God. Uling balo mo yun, o Lord God, na binless mo na kami, o Lord God, na finobite mo na nga ning kay gana-gana, o Lord God. At then, yung iSure project, o Lord God, ning church, oh Lord God, balo ko, oh Lord God, na pinobride mo ng ano, Lord God, na magamit niyo, oh Lord God, para kayong banal mong tahanan, oh Lord God. Thank you, Jesus, oh Lord God, for everything, oh Lord God. And this all we pray in the mighty name of Jesus, and everybody will say, Amen. Detang ingaus mi detang adong Rachel kung di atin lang alias kay kami. Anyway, di nanda ko pong acknowledgement receipt. Mag-report la po kayo nung magkaning luluba pero monthly, bantaki chulo. And you will, hopefully, ako atalang maranon deng aircon. Bang kanita bayo lungubing summer. Eko po mami pegeni. At 380 na mo po yung release tamo, tintanang pondong 10,000. God is good. Amen. Amen. Can we all stand? Can we all stand? Hallelujah. For our closing. So, yun po. Na-bless po ba yung sa word natin? Amen. So, let's pray po. Bow our heads po. Lord, we thank you for this day, Lord. Sa word na nagre-remind sa amin, Lord, kung gaano kakabuti, gaano mo kami minahal, Lord. Lord, salamat sa provision mo na hindi nagkukulang, Lord. Lord, salamat sa love, sa unconditional love, Lord, na naging rason bakit kami nagiging matibay sa araw-araw, Lord. Lord, salamat, Lord, sa finished work mo, Lord, na nung nasa cross ka, Lord, kami yung iniisip mo, Lord. Lord, salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, Lord. See you po sa next Sunday po, sa mga next service po natin. Sa mga youth po, ini-invite namin kayo mag-attend sa mamaya, 11:30 po. Amen. Please.